Magandang araw mga ka-vibes. Ngayon ay mapapakinggan ninyo ang pinakaunang kwento ko na pinamagatang Kahit Lumuha Man Ako. Pero bago yan, nais ko po sanang hingin sa inyo na paki-like po at pa-subscribe na rin po at paki-click po ng notification button para updated po kayo sa susunod ko pang mga kwento. Ngayon ay umpisahan na natin ang ating kwentuhan. Unang kabanata, La Duna Bell, sentro ng ballroom dancing sa Ortigas, Pasig, Metro Manila. Taong 1990, taon ng namumutaktak ng ballroom dancing sa buong Pilipinas. Palipasan ng oras ng mga middle age at pataas. Hindi lang sa mga walang magawa, lalo na sa mga gustong mahilat ang mga matatanda ng ugat. Karamihay mga 60 taong gulang pataas na, tutol sumakay sa bandwago ng senior citizens. Hindi nga naman agad tumatanda ang puso at kaluluwa. Kaya, ang isip at katawan ay pilit na pinababata ng ballroom dancing na lalong pinababata ng may mga itsura at tipong DI o dance instructors. Hindi ako GRO no, DI ako. Lani, DI tayo, diin ang napakagandang si Gretchen na ang kaputian, kasiksihan at kagandahan ay maihahalin tulad mo sa TF Queen ng Sick of Films na si Gretchen Barreto noon. Oh, umiral na naman ang Spanish blood mo. High strung ka na naman. Ano naman ang masama na ihahatid tayo ni Mr. Serafin at Mr. Pilino? Ihahatid lang naman tayo, yung pasayos ng kaibigan. Ihahatid lang tayo. Wala akong trust dyan kay Mr. Serafin. Sira yan. Sira ulo. Dahil matagal nang dumiskarte yan sa akin. Kahit na alam niyang married ako with one baby girl. Ang arte-arte mo. Tumataba naman ang packet mo sa tip niya at gustong-gusto mo. Dahil wala kang kapira-pira at panggastos dahil pinapadala lahat ng mister mo ang dollars niya from Saudi sa mother-in-law mong sweetik. O ba't naman umintra rito ang aking mother-in-law? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Halatang inis na tugon nito sa kaibigan. Sa akin, wala. Sa'yo, oo, marami. Sangkaterbang abuso. Kaya nga ako na ang naghahanap ng paraan para may pira kami ng anak ko. Kaya ko naman ang maghanap buhay. Yun ang gusto ni Lloyd. Sa nanay niya, i-remit ang dollars niya. Bahala sila. Yun ang gusto nilang karapatan nila. Karapatan ko naman ang maghanap buhay para sa anak ko. Kahit na dirindiri yung biyanan mo sa pagiging DI mo. Aba, problema niya yun. Sinusulo niya ang kita ng asawa ko. Bigyan niya ako dili. Sagutin niya yun sa Diyos. Nako, Lani, ayaw ko na may problema. Ano, maaga akong magkakaroon ng wrinkles niyan. 24 lang ako ha. Ang mahalaga sa akin, enjoy din naman ako sa sideline ko. Hindi ko kinakulit si Lloyd sa akin ibigay ang sweldo niya. Bahala siya. Alam ko namang hindi habang panahon ganito kami eh. Kung papayag tayong ihatid tayo ng 2 DOM, nakatipid na tayo ng pantaksi. Makaiwas pa tayo sa mga hold-upper at rapist. Lalo ka na, beauty ka. Kung pahatid ako, paano ka? Ibig mong sabihin, hayaan mo akong umuwing mag-isa? Takot bigla si Gretchen. At na ako kay Mr. Pilino na customer ko. Ang laking mag-tip. Alam mo naman, ang mga senior citizens, kung mampula, pero harmless na ang mga yan. Isa naman mapunta tayo sa mga politiko at mga general na iwan. Nag-alala si Gretchen, ayaw niyang umuwi mag-isa, natatakot siya. Sino ang mga naghatid sa iyo? Paos at magaspang na tinig ang sumalubong sa pagbukas ni Gretchen ng front door ng bulok na bahay. Cool lang ang babae sa pagtugon ng kanyang biyanan. Nauna pala kayong nakauwi, inay. Huwag pa akong lituhin. Nanlalalaki ka na, no? Nilalagyan mo ng baho ang tuktok ng anak ko. Cool pa rin si Gretchen habang inalis sa harap ng matanda ang kanyang nylon stockings.
Pinangako niya sa sarili na hindi papatulan ang switik ng matanda. Si Lani po at ang aming mga lolo, sinungaling, taksil, kaladkarin. Nako inay, talagang tipo nyo lagi ang manggising ng mga kapitbahay natin. Puti nga nang malaman nila ang ginawa mong paglalaro ng apoy. Inay, alam niyong hindi ako naglalaro. Kayo ang naglalaro, hindi nga lang apoy, pitsa ng mahjong. Nagsasayaw ko ako, dance instructor sa ballroom dancing, para meron akong maipon na sa nalalapit na pag-aaral ng aking anak, na hanggang ngayon ay hindi pa ipinag-iipon ng anak nyo dahil napupunta lahat ang remittance ng asawa ko sa bulsa nyo. Talaga, hindi ako papayag na suluhin mo ang dollars ng anak ko. Anong malay mong mag-budget at malaki ang aking nagastos nung araw sa pag-aaral niya sa engineering na di natapos dahil nagtanan kayo. Nagkanda utang-utang ako. O ba't kayo ang nanggagalay, tinay? Wala naman kayong kalaban ah. Bago umalis si Lloyd ay nag-usap kami. Ipinaliwanag niya sa akin na kayo ang mamahala sa dollars niya. Hindi ako tumotol. Gusto ng asawa ko eh. Sulong-sulo nyo ang bulsa niya at hindi ko alam kung paano papag-aralin ang anak ko sa nalalapit na panahon. Kaya sinusulo ko ang paghahanap buhay sa gabi, sa ballroom at alam nyo ng asawa ko. Hindi mo ako mapaglalakuan, Gretchen. May kutob akong binababoy mong pangalan ng aking angkan. Umismid na pino ang babae. Angkan? Para bang di kalidad ang lahi ni Lloyd dito sa Project 4 na malapit sa squatters area ng mga bulag. Mga bahay na kapag narikitan mo ang isa ay siguradong sunog din ang buong bloke. Angkan daw ang inay talaga habang inaalis naman ang mga mumurahing costume jewelries na adorno ng katawan. Inay, inyong-inyo na po ang dollars ng asawa ko. Dahil nakapag-iipon na naman po ako. Kung gugustuhin ko po, ay maaari na kami magsulo ni Abigail sa kitikita ko sa ballroom at makalipat kami ng mabuti-buting apartment kaysa lugar na to na kahit utot ay maririnig at naaamoy ng kapitbahay. At inyo pa rin po ang remittance ni Lloyd. Isang malutong na sapok sa mukha ang tumama sa mukha ng inakalang alibughang asawa ng anak. Pakiramdam ni Gretchen ay binuhusan ng kumukulong mantika ang kanyang mukha sapagkat kumalat ang init sa ugat sa buo niyang ulo at magkahalong manhid at kirot ang namuo sa tinamaang pisngi. Pero cool pa rin si Gretchen sapagkat yun ang kanyang naturalisa. Habang lalo mong dinidiin at kinakalaban, parang automatic na hindi nakikipagsabayan sa mga demonyo ng utak ng katunggalin niya. Tinapik-tapik niya ang pisnging may matinding kirot, may imbing ngiti. Inay, hindi pa ako nakikiusap sa inyo, pero wag nyo na po sanang uulitin na saktan ako. Bah, maldita ka, nagbabanta ka? Gusto mong lumaban? Subukan mo, kundi ipapapatay kita kay Lloyd. Kala mo, ikaw ang kakampihan? Nagtimpi lalo ang babae. Tinampot ang kanyang malaking bag at tinalikuran na ang matanda sapagkat naroon na sa bungad ng silid si Abigail na umiiyak. Pero lalong nakonsumi ang biyenan. Hinabol pa ito at hinila ang bestida na ikinapunit nito sa likuran. Pagkatapos ay hinila pa ang buhok. Sige, laban, laban! Madiing inalis ni Gretchen ang mga daliri ng matanda sa kanyang buhok. Madiin. Inay, please lang, wag po niyo akong piliting magbalot kaming mag-ina sa oras na ito. Hindi lang ang apo niyo ang mawawala sa inyo, pati na si Lloyd. Dahil papipiliin ko siya kapag pinilit niyo akong magalit sa oras na to. Sabay bitiw sa braso ng matanda na ikinahandusay nito sa sahig. Pigil ang luha ni Gretchen pagkat ayaw niyang ipahalatang nasaktan siya at nagdamdam. Bali-balik ta rin man ang kwento sa mga kapitbahay natin, inay.
na ako ay masamang babae? Alam naman nila ang ginawa niyong pagsusugal at pagdispal ko ng pinagpawisan ng asawa ko sa Saudi. Iti isumbong mo sa asawa mo kung sino sa atin ang magaling, kung sino sa atin ang api. Tingnan ko lang kung sinong paniwalaan. Lintik ka, hiyaw ng matandang napikon ng tuluyan. Mahal lang kayo ni Lloyd, inay, at naawa sa inyo. At mahal ko siya sa pagiging mapagmahal niyang anak, kaya ako nagtitiis. Kaya wag niyo na akong subukan, inay, dahil lalayo ko si Lloyd at si Abigail sa inyo pag uwi ng asawa ko mula sa Middle East. Tandaan niyo. Hapong-hapong pumasok sa kanilang quarter si Lloyd. 15 oras ang kontrata niyang trabaho araw-araw sa pabrika ng mga Arabo. Laborer siya sa paggawaan ng mga bakal na tubo. Pagdikit ng hapong katawan sa kanyang bunk bed ay isa lang ang pambawas ng labis na kapaguran, ang larawan ng kanyang mag-inang Gretchen at Abigail. Isang taong gulang pa lang noong 1988 si Abigail nang pala rin siyang matanggap bilang OCW. Ngayon ay mag-aapat na taon na ang bata at nalalapit na rin ang kanyang pag-uwi sa kanyang mag-ina. Sa kanyang pagpikit ay naalala pa ng ang kanyang pag-alis noon. Karga ni Gretchen ang kanilang kaisa-isang anak at nangako siyang mag-iipon at pauunlarin ang kanilang buhay para pag-uwi niya ay makapagsarili na sila. Napakabait ni Gretchen. Naunawaan ng dikta ng kanyang ina na sa kanya bilang ina dapat irinit ang kanyang sweldo. Maingay at madada ang kanyang ina at ayaw niyang magkaroon ito ng iringan sa kanyang asawa. Hindi alam ng matanda na mayroong natitira sa kanyang sweldo sa kanyang iniipon para sa kanyang pamilya. Hindi rin ito alam ni Gretchen, kaya para na rin testing niya sa asawa ang hangganan ng pasensya at pagtitiis nito. Na love at first sight sina Gretchen at Lloyd nang una silang nagkita sa disco. If iyo junior sa kursong BE Psychology ang asawa, samantalang Mechanical Engineer Junior naman siya sa MAPWA. Wala pang 3 buwan silang steady ay nagtana na sila na ikinamatay ng heart attack ng biyudang ina ni Gretchen at labis namang ikinagulat na kanyang single parent na inang si Carmen. Buong pagmamahal at pananabik na hinaplos-haplos ni Lloyd ang sigsing larawan ng asawa. Nakabikini pa at halatang pinakunan para siya aliwin sa kanyang pag-iisa at kalungkutan. Lungkot na ako rito, Bridge. Miss na kita. Napapikit na lang sa hapo ang lalaki. Si Gretchen ang nasa diwa. Ang kanilang physical compatibility na siyang puhunan nila sa pagsasama. Kaya sila kapwa nagsisikap at nagtitiis ng malayo sa isa't isa. Sa kanyang pangungulila ay damang-dama niya ang panggunita ng kanilang pagtatalik. Ang halimuyak ng katawan ng asawa na nagpapalasing ng kanyang pagkatao. Ang yakap nito na kumuryente sa lahat ng ugat ng kanyang kalamnan. Ang halik nito na nagdadala sa kanya sa paraiso ng sobra-sobrang ligaya. At higit sa lahat ang pag-iisa ng kanilang katawan, diwa, puso, isip at kaluluwa. Matagal ding dinala niya ang buong katawan ng asawa. Yan naman. Nilasap ang labi nito sa kanyang diwa. Hoy, pinsan, saan ka na naman nakarating? Nagpulot ka na naman kay ni Gretchen sa iyong pangarap? Hagikik patawa ni William. Sabay haltak na malaking tuwalyang nakatakip sa kanyang hubad na katawan. Ano ba yan? Lalong pang-asar ng pinsan. Natawa na rin si Lloyd habang umuusog sa dingding na sinasandala ng bunk bed. Ang hiling mo talagang bang sensor ng dream ko, pinsan. Yung lang naman ang pang-alis ko ng lungkot at pagod. Triple X ba? 3 Triple X nga pa nga super. Ibali, ilang buwan na lang tapos na ang kontrata natin. Mabubuntis mo ulit si Gretchen, sabay dukot na sulat sa kanyang bulsa. Galing sa administrative office, galing kay Tia Amin. Nagdikit ang kilay ng lalaki dahil buhat ng Malaysia ay hindi sumulat
ang ina, kahit isa, kahit Christmas card at birthday card. Takang-takang binasa ni Lloyd ang sulat ng ina. Nakadama siya ng matinding lindol sa dibdib, matinding kirot sa sentido, at matinding hiwa sa puso. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating kwento.